Hello po, good morning. Blessed po ba kayo? Sa tuwing nagliliwanag sa isipan talaga natin ang gospel, yan na po yung ating inspirasyon sa buhay. Tandaan ninyo, sabi naman ng Bible, sa sanglibutang ito merong kapighatian, pero laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Meaning, yung buhay sa physical ay ipinagkaloob ng Diyos, pero alam natin na meron talagang mga problemang dumarating. May panahon na masaya, malungkot, di ba? Meron tayong mga kasamang pamilya, minsan mawawala yung iba, lalo na yung higit sa mga oldies na, di po ba? Pero, ganun pa man, tunay na ang inspirasyon natin at kayamanan, itong ating pag-aaral sa mabuting balita. Sinabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 13, balikan nga po natin yung ating tema, till we all come, hanggang sa atin daw maabot, marating, the unity of the faith, ang pagkakaisa ng pananampalataya. Mahalaga po ba yung nagkakaisa sa pananampalataya? Pag tayo nagkakaiba-iba ng pananampalataya, mahirap yon. At ang pagkakaisa natin ay saan? Sa kaalaman sa anak ng Diyos. Ayun. Linaw naman eh. Yun yung journey ng ating pag-aaral hanggang sa maabot natin ng meron tayo yung uniform, unity in faith. Unto a perfect man. Yan. Hanggang sa buong maabot natin yung kapuspusan ni Kristo, yung pagkakilala kay Kristo. So, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, yung kabuuan ni Kristo. Kaya napaka-importante po kasi talaga na yung lalo mong makilala yung karelasyon mo sa buhay. Di ba? Ganun naman talaga. Importante yung makilala mo. Ganun din ang relasyon natin sa Diyos. Hindi pwedeng parang bara-bara ba yung pagkakilala mo. May Diyos, okay, may Diyos siya. Gumawa na langit at lupa, tapos na. Isa rin po sa naging napag-uusapan ngayon, yung nababanggit yung 2 Timothy 2:15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Pag sinabing subok sa Diyos, yung sabi dyan, manggagawang walang anumang ikahihiya. Yung hindi ka kahiya-hiya, kung para masabing talagang ikaw ay anak ng Diyos, meron niyang meron niyang tinatawag na parang criteria eh. Kailangan, pag ipinapahayag mo, kilala mo yung produkto mo, kung ano yung galing ng produkto mo, dapat alam mo yung produkto mo, kung ano yung mga bisa niyan. Kita niyo ba yung mga mga sales, mga agent, mga representative, yung mga kanilang ina-advertise yung kanilang product. Tayo, sa ating pag-aaral, tayo po ay ambassadors of Christ. Tayo rin po yung manggagawa. Bakit po tayo naging manggagawa? Tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 3, verse 9. Lahat ba tayo manggagawa? Yes. Sapagkat tayo'y mga kamanggagawa ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan po yan. Yan ang katotohanan. Tayo daw lahat ay ang mga na kay Kristo, kamanggagawa ng Diyos. Tayo yung kamay, paa, mata, bibig. Kaya nga tayo yung body of Christ. Sa Corinthians 12, body of Christ tayo. Kamanggagawa, ano sabi dyan? Kayo ang bukid ng Diyos. Ang gusali ng Diyos. So pag sinabing ikaw ang bukid ng Diyos, may nakatanim sa iyo yung kanyang binhi, yung kanyang salita. Diba yung bukid tinatamnan ng binhi? At yun ay ang may-ari ng bukid ay nag-e-expect ng bunga. Di ba? Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Tayo din ang building ng Panginoon. Ibig sabihin, body, katawan ni Kristo. Malinaw po ba yun? So huwag niyong kalilimutan yan. Dapat maging very powerful yung mga salita ng Diyos. Paano nagiging very powerful ang salita ng Diyos? Yung sinasabi sa 1 Thessalonians 2:13, at dahil naman dito, kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa mga katutbagay ang salita ng Diyos. Ay ano daw? Inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao. Ganun ba natin dapat laging itinitreat
naghahanap tayo ng revelation, ng tamang interpretation sa salita ng Diyos. No need na maghanap ka pa ng audible voice. Huy, nagsalita ang Diyos sa akin kagabi, ang liwanag. Maraming naliligaw dun eh. Ito na lang, ang Bible po kompleto. Na lalo na yung revelations about kay Christ. Kasi lahat naman ng books ay nakatuon kay Jesus. Di ba pinag-aralan natin yung Hebrew 10:7, John 5:39 na ang lahat ng kasulatan nagpapatotoo tungkol kay Jesus. So ganun lang yung pagbasa para hindi tayo maguluhan. Lahat ng pinatotohanan noon patungkol kay Jesus. Yan. Kaya dapat pag binabasa natin ang Bible, tinatanggap natin na hindi gaya ng salita ng tao. Hindi gaya ng salita o na ipinread na nakasulat sa mga librong iba, sa dyaryo, sa mga aklat. Iba tong Bible. Ititreat natin siya na iyan ang iniwan ng Diyos na salita niya. Na habang naliliwanagan ng isip mo, napakapalad natin na natatanggap natin yung kanyang salita. Kaya sabi niya, yun ang pinagpapasalamat ni Apostol Pablo na yung salita ng Diyos, hindi nyo tinanggap na gaya ng salita ng tao. Baka mamaya mas importante pa yung salita ng tao. Di ba? Baka mas importante pa yung lumalabas sa bibig ng ibang tao kaysa sa salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, which is nasa Scripture. Tanggapin daw natin na hindi gaya ng salita ng mga tao. So, kailangan ganito yung natin disiplinahin. Turuan ng ating sarili na kapag nagbabasa ka ng Bible, napakinggan mo yung salita ng Diyos. Talagang salita ng Diyos. At hindi salita ng tao. Minsan, mas ina-appreciate pa ng ibang mga tao yung salita ng ibang tao. Yung mga librong, kaya nga, yung pinag-aralan natin nung karaan yung sinasabi ni Ed Lapis na maraming mga pag-aaral na pinapapagod, kung ano-ano binabasa, no? Wala namang masama pag sa secular mag-aral ka, pero ang problema, baka naiiwan yung salita ng Diyos, iyon ang napaka-importante kasi yung aral ng mundong ito na napapakinabangan natin habang nabubuhay ka lamang sa mundo, magagamit mo yan para dito. Pero yung aral ng salita ng Diyos ay dapat wag nating titingnan na parang, teka, mag-aaral ako tapos itong salita ng Diyos hindi mo nababaliwala. Malungkot po yun kasi alam natin na ang perimeter ng Diyos kung tayo ay nananampalataya sa Kanya, yung sinasabi ng John 14:23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. Alam niyo yung keep my words. Hindi lamang yung basta binabasa mo. Tinetreasure mo yon. Iniingatan mo yon. Yung pinapahalagahan mo yon. Kasi yung mga salawikain ng tao, yung mga filosofiya ng tao na nakakatulong sa pamamaraan ng pamumuhay, marami yan. Mas minsan, makikita mo sa mga social media, sa Facebook, ang daming mga kasabihan. Diba? Give me a piece and I will eat for a day. Teach me how to peace and I will eat for a lifetime. Mas lalong minsan yun di ba sabi ni ganito, ganyan, ganito. Di ba sabi ni Mahatma Gandhi, ganito, ganito, ganyan. Mas tumatanim sa isipan nila yon, kinikip nila yon. Pero pagdating sa salita ng Diyos, nakakalungkot eh. Kakaunti ang mas nagpapahalaga. Sabi ni Jesus, if a man love me, he will keep my words. Ano mangyayari? And my Father will love him, and we will come unto him, and may make our abode with him. Malinaw po yan eh. Kaya lang, nakakalungkot, minsan parang ang dating, napapriority iba. Hindi po masama na siyempre meron tayong pangangailangan sa physical na to, pero dapat maging wise tayo. Yung pag sinabing, He will keep my word, ba't tinitreasure mo yan? Kasi salita ng Diyos eh. Yung iba nga doon naliligaw eh, pagka merong mga salitang naririnig, nag-hallucination lang pala. Yung pala sintomas lang ng sakit niya. Marami pong ganun eh. Sasabihin, nagsalita na ang Diyos sa kanya. Part lang pala ng hallucination. Minsan tanungin mo ang mga doktor,
Isa sa mga nagiging symptoms ng mga malalang sakit, nagkakaroon ng hallucination. Kaya yan. O, ano na yung mga nakikita niya, na may naririnig siya, may nakakausap siya. Pero tayong mga malalakas pa, kailangan yung pagpapahalaga sa salita ng Diyos, importante po yan. Yung sinasabi nga na, study to show thyself approved unto God, para maging hindi tayo kahiya-hiya. Kasi nga ang ibig ng Panginoon, tayo yung kanyang representative. Tayo yung nagpapahayag ng mabuting balita. Kaya nga po, pinag-aaralan natin na maging very familiar sa atin ang gospel. Pag naging very familiar sa atin ang gospel, kaya mo itong ikwento. Sa umpisa lang mahirap yan eh. Yun lang mamaster ninyo yung gospel of Christ na ating pinapaksa. Ano yung bad news, ano yung good news, at nakonect mo yung kagandahan nun. Alam nyo, marami ka nang makukonect. Kailan lang nga nasi-share ko nga po yung, tagal ko nag-aral sa Bible School. No? Habang ako nakikinig kay Brother Ray about dun sa malungkot man na dumating sa kanyang buhay, yung kanyang apo ay namatay, 1.5 years old. Di ba? Pero habang nagme-mensahe siya na yung bata, wala pang malay sa kasalanan niyan. Wala pa siyang alam ng mabuti at masama. Knowledge of good and evil. Di ba? Kasi kaya nga yung bata kahit tumakbo ng hubot-hubad, okay lang yon kasi bata pa siya, wala pa siyang malay. Pero as time goes on, pag nagkakaroon siya ng wisyo, at tapos tinuturuan pa ng magulang na, hindi na maganda, pangit yan, no? Ganito gawin mo, ganyan. So, nagkakaroon siya ng consciousness na, ay, hindi maganda pala yon. So, makikita mo, hindi na yung papayag na lumabas or makita na siya walang damit, di ba? Nahihiya na siya. Alam niyo po, yun yung consciousness or yung conscience. Yun yung knowledge of good and evil na bunga ng punong kahoy doon sa Genesis na pinagbabawal ng Diyos, yun yung nag-pollute sa isipan ni Eva at ni Adan. Nalaman nila ang mabuti at masama. Ang problema nga, ang tao ay nasa laman. Nalaman nilang sila'y makasalanan. Nalaman nilang sila'y guilty. Kaya nung dumating ang presence ng Diyos, natakot sila, di ba? Lalo na sila ay nagtakip ng dahon ng puno ng igos dahil nagkaroon na sila ng malisya. Parang relate po yun doon. Na yung law is the knowledge of good and evil. Na yung sinasabi doon sa Romans 7:9 ni Paul, no, nabubuhay akong walang kautusan. Pero nung dumating ang kautusan, ibig sabihin, nung dumating yung law, kasi yung law, siya yung nagbibigay ng knowledge of good and evil. Di ba? Totoo naman yun Siya yung nagbibigay ng kaalaman ng good and evil. Wala namang masama sana. Ang problema nga, the bad news is, ang tao, yung laman, pinananahanan ng kasalanan. Na yung law, yan po ay spiritual. Ang sabi ng Romans 7:12 and hanggang 14, kung hindi ako nagkakamali, ay, wherefore the law is holy, banal, the commandment is holy, and just and good. Talagang mabuti naman ang law Kaya lang, for we know that the law is spiritual. Diba? Spiritual. But I am carnal. Tayo daw ay makalaman. Nandito nga yung against sa spirit. Diba kaya sinabi ni Paul na conclude niya na nalaman ko ang mabuti na dapat kong gawin pero hindi ko magawa. At yung masama na ayaw kong gawin ang siya kong nagagawa. So yun yung knowledge. Yung law. Good ang law pero problema, I am carnal. Tayong tao ay carnal, makalaman. Sold under sin. Pag sinabing sold under sin, alipin ng kasalanan. Kasi noon, ang alipin, pag ibinenta ka, wala ka na karapatan sa sarili mo. Ang nagmamay-ari sa iyo, yung amo mo. Tandaan niyo ba si Agar, na alipin ni Sarah at ni Abraham? O di ba, sabi ni Sarah, siguro yung magkakaanak ka, kung sisipingan mo si Agar. Hindi po pwedeng gawin mo ngayon sa katulong mo yun. Diba? May mga human right, no? Ngayon, noon, in that time,
Kasi pag nabili kang alipin, pag-aari ka ng amo mo, kung anong gustong gawin sa'yo, ganun na lang, di ba? O di nagkaanak si Abraham kay Agar, si Ismael, di ba? Alipin, anak sa pagkaalipin. So makikita natin, ang tao, kaya sinabing soul, ipinagbili sa kasalanan, alipin. Wala kang magawa. Hindi ka makaalis sa nasa niya. Kaya hindi mo masunod yung law, which is spiritual. But the problem is, ang tao daw ay may sin in the flesh. Ang lino naman yan, yung Romans 7:17-18. Sin that dwelleth in me, that is in my flesh. Pinaulit-ulit ni Pablo yun eh. Yun ang kagandahan po ng journey ng ating pag-aaral. Naunawaan natin, naiintindihan ng Diyos ang kalalagayan ng tao. Kaya siya nagkatawang tao, became flesh, and the Word became flesh, may purpose. Alam na natin ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao. Para tubusin ang tao sa kahinaan sa laman. Yun ang sinabi ng Romans 8:3. For what the law could not do, yung hindi magawa ng law na espiritual, kanino? Doon sa tao na nasa laman, merong sin. For what the law could not do, ang hindi magawa ng kautusan, dahil mahina siya, saan? Sa laman. Pag sinabing mahina siya sa laman, hindi niya mapasunod yung tao na mayroong laman. Anong solusyon? God sending His own Son. Ayun na yun. Kaya dumating yung krus. Dito, yung laman niya, kinondemn. Tingnan ninyo. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Ang linaw. Anong nangyari doon sa sinful flesh na kagaya natin, na nasa atin? Nirepresent niya yung ating outward man na body of sin, na sin in the flesh. Anong ginawa? Condemned sin in the flesh. Kaninong flesh? Kay Jesus Christ. Ang gagawin na lang natin, nakikipagkaisa tayo. Nananampalataya ka, na yung sinasabi ng Romans chapter 6, count yourself, ibilang mo yung sarili sa kanyang kamatayan, pagkalibing, hanggang sa pagkabuhay na maguli. Alam mo kung alin yung ibibilang mo. Yung died, yung crucified, died, yung sinasabi sa Romans chapter 6, kung pinag-aaralan niyo yun. At saka, buried, yun yung outward man ng lahat natin, isinama tayo kay Kristo Jesus. Actually, lahat ng tao isinama doon. Ang nagbe-benefits lang, ang nakikinabang lang, yung nananampalataya. Yun lang po ang nagbe-benefits, yung naniniwala. Yung isinasama niya, count yourself, na talagang isinama ka na ni Jesus. May favoritism ba ang Diyos? Doon mo makikita, walang favoritism ang Diyos. Di ba? Napakahalaga ba na meron tayong knowledge? Napakahalaga na mag-aral. Ang daming sumisimba, hindi naiintindihan niya. Hindi naman tayo humahatol eh. Kaya nga inaano natin eh. Sineshare natin eh. Kaya nga tayo yung representative. Pag naintindihan mo yan, napag-aralan mo yan, approve unto God. Approve ka sa Diyos. At manggagawang walang dapat ikahiya. Ayun nga, sabi nga, pag ikaw ay nag-a-apply sa trabaho, kung ano yung ina-applyan mo, tapos wala ka namang alam doon sa ina-applyan mo, mapapahiya ka. Nag-a-apply ka nito, hindi wala ka namang alam. Nakuha nyo yung ilustrasyon na yon. Kaya, a workman, isang manggagawa, ay lahat tayo manggagawa, need not to be ashamed, na wala kang dapat ikahiya. Amen. Kaya napaka-importante yung mag-aral. Hindi lang po kay Timoteo sinabi yun. Sabi ng iba, kay Timoteo lang daw sinabi yun. Hindi paano ka ma-approve? Si Timoteo lang ba dapat ang ma-approve? Lahat tayo manggagawa. Sabi nung ating binasa na 1 Corinthians 3:9, we are all laborers. Diba? Lahat tayo manggagawa ng Diyos. Tayo ay building, tayo ay bukid, nakatanim sa atin, natatamnan yung ating isipan ng binhi. Kaya para tayong bukid. Kaya nasa atin ang pag-iisip ni Kristo kasi yung kanyang layunin, 1 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, nagagawa natin. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. So yun ang puso ng Diyos eh.
Ang ibig niya siya ay magligtas. Anong sumunod? Na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas. Lahat nga eh. At, yung sinasabi ng pangalawang bahagi, minsan ito yung naniniglect, makaalam and to come. Invitation po yon to the knowledge of truth. Makaalam ng katotohanan. Kaya sabi nga, professional ka nga. Maraming professional. Pero hindi nag-aaral or hindi naiintindihan yan. Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2, at ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan at may katakutan at may lubhang panginginig. Ibig sabihin, tao lang din siya. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral, hindi sa salitang panghikayat ng karunungan, kung hindi sa patotoo ng Espiritu. Iba po yung karunungan ng mundo, iba yung karunungang espiritual. No? Iba yung power. Ang power talaga, yung gospel eh. Tuloy mo, 5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig. Saan? Sa karunungan ng tao. Sabi ko nga sa inyo maraming mga kasabihan, wise sayings, filosofiya ng tao, na minsan iyon ang napapahalagahan eh. Minsan i-quote ng iba yun, i-relate sa spiritual. Sabi ko, mali. Magbibigay ka ng mga positive words, encouragement, inspiration, pero anong relasyon yan sa spiritual na karunungan? Malabo, malayo. Iba ang pag-aaral ng salita ng Diyos kaysa sa karunungan ng mundong ito. Huwag mong i-relate yan. Blessing din yan in the sense na pag inuna mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, and then idadagdag niya ang lahat ng ating pangangailangan. Kasi kung pag-uusapan mo yung learning lang sa mundong ito, huwag kang magmamalaki. Maraming mas marunong sa'yo, even hindi Kristiyano. So, hindi yan ang basihan dyan. So, ang basihan, iba ang spiritual things. Kasi mas, eternal po yan. Hindi po yan temporal. Puntahan natin yung 13. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao. Malinaw ba yan? Malinaw, di ba? Hindi karunungan ng tao. Yes, mayroong karunungan ng tao, dapat nating bilang taong panlupa. Kailangan natin yan. Pero wag mong i-mix yan sa spiritual. Kung hindi, sabi diyan, sa itinuturo ng Espiritu. Iba tinuturo ng Holy Spirit. Na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, ayon sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. So yun daw, para pag-aaral ng mga bagay na espiritual, na ang nagtuturo sa atin ay ang Holy Spirit, ano yung tools? Ano yung gamit? Yun bang karunungan ng mundo? No. Yun bang pagiging abogado? Yung pagiging doktor? No. Hindi ko dinadaon yun. Kailangan din yun ng buhay natin dahil tayo nasa physical. Pero, iba yung aral ng spiritual na itinuturo ng Holy Spirit. Iwinawangis natin, comparing, yung mga bagay na ayon sa Espiritu, comparing spiritual things. Sabi dyan, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ay ano yun? But which the Holy Ghost teacheth. O diba? Ang Holy Ghost ang teacher natin. Iba yung professor ng school, iba yung nagtuturo sa atin sa spiritual. The Holy Ghost teacheth. Ano yun? Comparing spiritual things with spiritual. Ano ba yung spiritual things? Ito po yun, salita ng Diyos. Kasi yung sinasabi sa John 6:63, the words that I speak unto you, they are spirit and they are light. Yun yun. Yung salita ng Diyos. Tapos ang sabi niya, the flesh, prophet, hindi nga kasama rito yung flesh eh. Walang pakinabang ang flesh dito kasi ang flesh temporal. Diba? Pansamantala lang. Iba ang pakinabang ng flesh, iba ang pakinabang ng spirit, yung mind natin. Malaking bagay po ba na maintindihan yan? Yes. Dapat yan kasi magiging balanse buhay mo. Yung tayo po ay, yung sinasabi na, your labor in the Lord is not in vain. Study to show thyself approved unto God, a workman, manggagawa, that needed not to be ashamed. Hinighted ito ni Brother Ray, nung hinighted niya yan, magle-labor ka pa nga eh, your labor in the Lord. Pag ibig sabihin, hindi ano yun hindi yun basta parang nakikinig ka lang. Nagtsatsaga kang mag-aral. Nagbibigay ka ng effort.
Kaya po yung ginamit ng isang mangangaral na yung daw pag-aaral ay by works, hindi daw by grace. Mali. Totoo naman yung ating pagiging ligtas is by grace dahil wala tayong ginawa. Pero kinakailangan nating maunawaan, kailangan nating lumago. Para bang yung isinilang ang isang sanggol ng kanyang nanay, di ba? Wala naman siyang hirap basta lumabas lang siya. Parang ganon. Pero hindi pwedeng pagkasilang, bahala ka na anak sa buhay mo. Di ba? Kinakailangan yung matutunan, mag-aral. Habang lumalaki, andun yung guidance ng magulang at tuturuan. Ganon din in the spirit. Tayo daw po ay kinakailangan mag-labor din. Laborers. Di ba? Call laborers. Mga kamanggagawa. Pag ikaw daw ay nagle-labor, meron yung pawis, dugo, ang puhunan mo doon. Yung pag-aaral natin, hindi dapat paisi-isi. Gusto ko lang gisingin po kayo. Iba yung sinasabi ni Ed Lapis na nakakapagod yung pag-aaral. Kasi nga, ang daming libro na mga gawa lamang ng mga author na mga Christian. Mas nauunang basahin daw yun ng maraming mga Kristiyano and even yung mga leaders. Kaysa talagang mag-focus na basahin ang buong Bible. Oo nga naman. Diba? Dapat, ito lang talaga yung ating pag-aaralan at focus sa ating pag-aaral. Kaya, purihin ng Diyos, salamat sa Diyos, ganun po kaselan na tayo ay nag-aaral. Bakit? Yung topic natin na hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng ating pananampalataya. Sa totoo lang, ito nga po yung dapat nating ipamana sa ating mga kabataan, sa ating mga anak, mga bata, apo. Dahil tayo na nga yung nasa ganda ng liwanag ng kaunawaan, samantalahin na natin. Ito nga po yung aking parang suggestion. Himukin natin yung ating mga kabataan. Kasi hindi naman po masama ang mag-enjoy Makinig kayo magaling. Hindi natin binabaliwala yung mag-enjoy. Kasi part ng ating physical life. Mag-enjoy ka, mamasyal ka, kumain ka ng masarap, di ba? Masarap ang buhay, aircon. Part yun ng hanggang magiging maginhawa yung buhay mo, dapat lang yan. Kaya lang, be wise. Na dapat, sabi ko nga, yung timbangan natin sa ating buhay, lamang dapat ang espiritual. Pero mapapansin ninyo, maski yung ating sarili, lamang palagi itong sa physical Pero dapat, maging tayo, sabi nga ay gising sa katotohanan, di ba? Gising tayo sa katotohanan, hindi tayo, pagka po yung parang inaantok ka, yung bagong gising ka, parang wala ka pang masyadong malay sa katotohanan, di ba? Hanggang sa pagka nagkakaroon ka lang naman, ako nga pala may pupuntahan, doon kapag gising. Pero yung mga bagong gising pala, yung konting kakaunti pa yung masyadong kamalayan niya, wala pang masyadong liwanag sa isipan niya. Sabi ng Bible, hindi ako nagkakamali sa Thessalonica, tayo hindi anak ng kadiliman. Tayo anak ng araw, liwanag. Alam niyo yung meaning nun? Hindi naman talagang anak tayo ng araw na literal. Ibig sabihin nun, gising ang ating mga isipan sa katotohanan. Alam mo kung ano, at pag maliwanag sa iyo ang lahat, alam mo kung ano yung ikikilos mo, alam mo yung mga igagalaw mo. Kaya tayo, yung ating pinapaksa patungkol doon sa sinasabi ng ating pinag-aaralan, dito sa Romans chapter 8, verse 10-11, review natin. And if Christ be in you, tanong, si Christ po ba nasa atin? If Christ be in you, the body is dead because of sin. Ito daw ating katawan, physical. Patay ito dahil sa kasalanan. But the spirit is life. Yung ating inward man, buhay because of righteousness. Dahil nga sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Alam na natin ngayon yun. Dahil kung familiar ka na sa gospel na pinauulit-ulit natin ang nirepresent sa napako, namatay at inilibing, yung kinondemned na flesh, kaya nagkawasak-wasak ang laman ni Jesus, ay itong ating laman. Outward man.
At sa resurrection, dahil sa katwirang ginawa ni Kristo Jesus, ang nirepresent yung ating inward man. Yun yung isinilang na muli. Yun yung ibinangong kalakip ni Kristo at pinaupong kasama ni Kristo sa kanan ng Ama. Malinaw na sa isipan mo yun. Kaya mo na siyang isegregate. Yung physical, in the sight of God, in God's reckoning, nakikipagkaisa lang tayo sa pananampalataya dahil mataas ang authority ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ito ay patay na at nalibing na. Okay? If Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Tuloy, verse 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, kung ang espiritu daw na bumuhay na mag-uli kay Jesus mula sa kamatayan ay nasa atin na, nananahan sa atin dahil sa ating pananampalataya sa gospel, siya, he that raised up Christ from the dead, na bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan, shall also quicken your mortal bodies. Pansinin niyo magaling yan. Ay bubuhayin ding ang inyong mortal. Pag sinabing mortal, ito yon, yung outward. Parang conflict. Should also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Sa pamamagitan ng Espiritu na nananahan sa inyo, sa ating inward man. Ito daw ating mortal bodies ay mabubuhay. Anong klaseng pagkabuhay? Kasi pag pinansin mo yan, sabi diyan, so yung isang tao na may katawan, habang nabubuhay sa natural, na tinuturing na patay, pero pwede siyang magkaroon ng buhay because of Christ's righteousness. Dahil dun sa katwiran na nasa atin na mula kay Kristo Jesus. Because of Christ's righteousness. So ang pinag-uusapan, yung body. Yung sinasabi ng verse 11, shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. So sa madalit salita, ito yung ating inward man, yung ating isipan na natamnan ng gospel of Christ, buhay na yan. So yan yung inward. Binuhay na mag-uli ni Kristo, pinananahan na ng Holy Spirit. Ito naman yung ating outward man, yung body, na itinuturing ng patay dahil nga nakipagkaisa doon sa krus, na yung outward body ay died and buried. Shall also quicken. Anong sense? Bakit bubuhayin daw itong outward man? Tinuring na ng patay. Sabi diyan, mahirap maintindihan agad ito. Na sinasabi sa verse 11, kung ang thinking ng tao, ng isang Kristiyano ay futurist, pag sinabing futurist, yung magaganap pa yung resurrection, nagkakaroon ng conflict. At saka future ang resurrection ng body, oo nga naman, it seems na sinasabi ay yung resurrection ng body in the future. Itong sinasabing shall quicken your mortal bodies. Pero ang magiging problema dyan, kaya hindi din natin pwedeng panghawakan yon, yung passages na sinasabing ng Ephesians 2:5-6, mapapansin niyo dyan yung had quickened, binigyan ng buhay, past tense. Nangyari yung quickened doon sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo Jesus, di ba? Dahil sa ginawa niya sa cross, had quickened us together with Christ. Iyon yung po yung sa inward man. Yung dating patay na espiritu natin, pag nanampalataya ang isang tao, had quickened, babuhay na mag-uli na kasama ni Kristo Jesus. By grace, you are saved. Past tense po. Kaya hindi pwedeng future. So conflict. Ito yung sinasabi pong parang merong conflict. Dahil yung sinasabi sa 11 na your mortal body shall quicken. Tapos yung ating inward man ay quickened. Past tense na. So meaning, iba po ang tinutukoy dyan. Parang ang future. Pero parang sa iba, ginagamit niya ng mga futurists. Pero magkakaroon nga po ng problema dahil yung passages na sinasabi na quickened at raised up, yung sinabi ng verse 6, and had raised us up together. O di ba past tense na yan? Nangyari na kasi yan after the cross
doon sa krus ng Kalbaryo nung nabuhay na maguli si Kristo. Isinama ng pong lahat tayo kay Kristo Jesus and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. So mayroong kontra. Diba? Yun ang problema. Hindi pwedeng mag-match. Ano yung tinutukoy? Sa context, ang tinutukoy dyan is the body itself. This flesh, ito daw laman na to sa paningin ng Diyos dahil taglay-taglay mo na yung righteousness ni Christ, yung ginawang bisa ni Christ, dala mo na sa iyong katawan, sa iyong nasa inward man mo, taglay ng ating physical body, habang nabubuhay ka sa lupa. In God's sight, yan, ay tila naging buhay ka. May value na yung iyong outward man. Dahil ito yung carrier, tagadala, nung kayamanan na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo dahil ang nakinabang doon yung ating taong panloob, yung ating inward man. Dala mo yung treasure. So sabi diyan, the body was declared dead, ay magkakaroon siya ng kahalagahan o value while we are living in this world. Habang nabubuhay ka sa mundong ito, hindi ka na yung kaagaya ng ordinaryong tao. Kung tawagin ni Jesus, the living dead. Mga patay, bakit? Kaya nga sinabi ni Jesus na para kayong nikso, ang labas ay maganda, pinagaganda yung labas, wala namang masama, physical. Pero ang loob ay bulok. Bakit? Corrupted yung inward, yung spirit ng tao. Yun ang kaibahan ng mga Kristiyano kung bakit parang itong iyong physical, maaaring hindi masyado, parang ordinaryo ka lang tao, maaaring hindi kasing ganda ng iba, or maaaring maganda ka, pero kung ikaw ay Kristiyano, nataglay-taglay mo yung ganda ng ginawa ni Kristo sa iyong taong panloob dahil nanampalataya ka sa gospel, ikaw yung tinutukoy na nabubuhay ka na ang physical mo nagagamit, carrier, representative, ambassador, dahil dala-dala mo yung mensaheng makalangit, yung gospel of Christ. Naintindihan niyo po ba? Yun yung ibig sabihin ng verse 11, shall quicken your mortal bodies. Habang ikaw ay nag-aaral, study to show thyself approved unto God, pwede kang gamitin ng Panginoon kasi ikaw yung representative ng Diyos at ang iyong isineshare, yung good news, kabisado mo. A workman na hindi kahiya-hiya, kundi approved unto God. Amen? Hindi ko kayo hinihimok mag-aral para lamang may alam tayo. Hinihimok ko kayong mag-aral, una ikaw ang makikinabang, at dun mo magaganap yung pag-ibig sa kapwa. Yung pag-ibig sa kapwa ng makinig kayo magaling, puro lamang pagtulong sa physical. Walang masama po doon. Wala pong masama doon. Pero ang pinakamataas na antas ng pag-ibig at pagtulong sa kapwa, yung charity, yung sinasabi sa 1 Corinthians 13, ay yung dala mo yung pag-ibig ni Kristo. Dahil naunawaan mo, kaya mo itong i-share. Sa mahal mo sa buhay, sa iyong mga kapitbahay, kamag-anak at kaibigan, kaya mong ipaliwanag, anak, mahalaga to. Oo, pinag-aral kita, nagkatrabaho ka, naging maganda kinabukasan mo, pero ayoko na ang buhay mo hanggang dito lamang sa physical. Ayoko maging maayos lang ang buhay mo sa physical. Karangalan ko yun, maging maayos ang buhay mo sa physical. Pero ang mas mataas na antas na makakamit ng isang tao habang nabubuhay sa lupa ay pag naunawaan niya ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, ibinigay sa iyong walang bayad, ibigay mo ring walang bayad. Yan ang pag-ibig sa kapwa. Diyan matutupad yung iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pero sa physical, hindi natin kaya yon. Amen. Hindi natin kaya na yun. Yung kung ano meron ka, bibigyan mo sa iyong kapwa. Walang makagagawa nun. Wala na tayo sa physical. At ang pinag-uusapan natin ay spiritual. Magagawa mo ngayon yon. Yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin, yun yung sinasabi ni Peter. Pilak at ginto, wala ako. Ibig sabihin, hindi kita kayang tulungan doon sa pangangailangan mo, nanlilimos doon sa Acts, di ba? Ano sabi ni Peter?
Pero ang nasa akin, siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. Alam niyo, maraming mga tao pilay in the Spirit. Maraming mga tao may kapansanan in the Spirit. Patay pa nga eh. Pero kaya mong bumuhay ng patay. In the Spirit. Pag sinier mo ang ginawa ni Kristo, sapagkat ito ang bubuhay, instrumento ka lang. Kaya sa paningin ng Diyos, in God's sight, pag ikaw ay laborers, a workman need not to be ashamed, wala kang dapat ikahiya, kaya mo sa paningin ng Diyos, bubuhay ka ng patay na espiritu. Hindi lamang masaya ka na matulungan mo ang iyong kapwa sa mga pamamaraan ng aspeto sa buhay sa lupang ito. Kaya tama yung Korinto, na ibigay mo man ang iyong tinatangkilik para sa mahihirap. Pero kung wala kang pag-ibig, para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw, hero ka lang, bayani ka lang. Diba? Pero kung ang isinyer mo yung gospel, wow, higit pa sa kayamanan ang isinyer mo sa Kanya. Yung kayamanan nasa iyo, na naunawaan mo, kaya mong ipamahagi. Alam niyo po, sabi nga ni Brother Mark, siguro ko yun yung meron kasing mga Kristiyano, alam ito, naintindihan ito, pero hindi mailantad-lantad, kasi ang kinatatakot nila, ito, baka mawala ito. Pangalawa, yung friendship, yung kanilang relasyon bilang magkaibigan, baka mawala yun. Sinarili na lang nila. Total, ligtas naman ako. Merong pong talinghaga, di ba, na nung ibinigay ang talento, hinukay sa lupa at itinago. Kaya nung bumalik ang Panginoon, ang na-expect niya, ikalakal niya. Pag sinabing ikalakal, tutubo. Hindi tinubo. Kasi alam ko po na ikaw ay malupit at mahigpit, kaya itinago ko. Kaya sosoli ko na lang sa'yo. Ano sabi ng Panginoon? Ikaw hangal na alipin, hindi ka mapagkakatiwalaan. Sinasabi ko lang po ito, analyzation ko rin lang naman po ito, nakukonek ko sa gospel. Pero pag isip-isipan natin, ano yung pinakamataas na antas ng value sa buhay? Walang iba. Kung bakit si Kristo iniwan ng langit at nagkatawang tao para tubusin ang tao sa laman, para makalaya sa pagkaalipin sa kasalanan na nasa laman, para yung kanyang espiritu mabuhay magpakailanman. Amen? Gising-gising lang po tayo. Mag-enjoy tayo sa lupang ito, pero be wise. Kasi ang perimeter talaga ng Diyos ay yung iniingatan mo yung kanyang salita. Isipin natin, buhay niya ang kanyang ipinagkaloob. Gaano kahalaga yan? Pero kahit kung alam mo yan by the head knowledge lang, pero hindi mo nababalyo, hindi mo naiingatan, hindi mo na-appreciate, hindi mo ginagawang talagang kayamanan. Hindi mo tinatanggap ang salita ng Diyos na kagaya talagang ng salita ng Diyos kung hindi salita pa rin lang ng tao. Ang kahinaan talaga natin ito eh. Kasi kung ano yung ating nakikita, nahahawakan, napapakinabangan ng flesh, ito yung mas lalo nating laging parang nabibigyan ng pahalaga. Hindi po masama yun at hindi ako hahatol. Pero ang salita na rin ng Diyos ang gigising sa atin. Kung ano yung dapat mong i-value at pahalagahan habang nabubuhay ka. At pag ikaw nga'y ganon na nakikita sa ating pagkatao, ang kahalagahan, yung ating physical. Basahin natin ng 2 Corinthians chapter 4, verse 10. Sana pagkatapos ng mensaheng ito, voluntaryo kayong gusto kong maging manggagawa ng Diyos. Dapat voluntaryo kayong ibibigay mo buhay mo para sa paglilingkod sa Panginoon. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Linaw po niyan, di ba? Yung ating tinatapik, na yung makikwiken in the sight of God, pero hindi literal na parang bubuhayin na kagaya nangyari sa Espiritu. Ang sabi ng verse 10, laging saan man, pag ikaw ay isang Kristiyano,
tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Taglay-taglay mo sa katawang ito yung kamatayan ni Jesus, di ba? Kasi nakipagkaisa ka. Pero magiging buhay ito upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa ating katawan. Na habang nabubuhay ka, mababago kasi kung ano pumasok sa isipan mo, makaka-apekto yan sa lifestyle mo. Maging sa physical mo, umi-epekto yan. Dito sa ating laman, ano yung ating taglay-taglay? Bearing what? The dying of the Lord Jesus Christ. It speaks na ang believer, ang tayo, na mga mananampalataya, as you grow, habang ikaw ay lumalago, nag-aaral, lumalago, in the knowledge sa ating Panginoong Jesucristo, your life, yung buhay daw natin, will be a different one. Yan. By understanding the words, yung salita ng Diyos. Nababago din yung buhay mo. Yung isip natin, una muna, nagbabago yung isip. Kaya nga po ang sinasabi ng Ephesians 4:23, renew the spirit of your mind. Ano ang magre-renew? Kayo yung mga bago sa espiritu na inyong pag-iisip, ano ang magre-renew sa isipan mo? Ito, pag tinatanggap mo yung gospel. Kasi yan ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang kaisipan ni Kristo na ang lahat ay maligtas. At unang-una, ikaw, tayo, ako, ay maligtas. Kasi kasama tayo doon sa ang lahat ay maligtas. Paano magbabago ang ating espiritu ng pag-iisip? Pag ikaw ay nag-aaral ng kanyang pag-ibig. Doon lang naman tayo nakapokus eh. Hindi na natin dapat katamaran po yon. Yung isip natin nagbabago. At habang nagbabago, nagbabago rin ang way of life. Kagaya ng sinasabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 10. Tingnan natin. Sinunod mo ang aking aral. Ano yung aral ni Paul na sinasabi niya kay Timoteo? Ito yun. The doctrine of Christ, ang aral ni Kristo. Ngunit sinunod mo ang aking aral. Ugali. So, maapektuhan yung ugali. Akala, purpose, at saka yung pananampalataya mo. Yung mula sa panahon nila, sa first century believers, yung dati nilang mindset is old covenant system, yung kanilang faith. Pero nung dumating si Kristo, nababago yan. Kaya renew the spirit of your mind. Dahil ito yung daan para magliwanag ang kaharian ng Diyos. Kaya pag dumating ang aral ni Kristo sa iyong isipan, dapat yung isip muna, yung inward. Maaapektuhan na pati yung pagkilos mo, yung ugali, yung akala, yung pananampalataya, yung pagtitiis mo, yung pagpapahinuhod mo. Lahat yan, yung sinasabi ni Sister Santi kanina na dati, hindi natin isipan yun. Pag tayo na-depress, pagka mayroong mga hindi magaganda sa pamilya, down na down ka, halos hindi ka na makakain, halos parang wala nang pag-asa. Hindi. Alam niyo po ba, laking tulong sa akin itong aral ng gospel. Naunawaan ko, naintindihan ko ang tao. Kung talagang nagpapadala siya sa kanyang laman, natatangay siya nung kanyang laman. Hindi niya kayang i-regulate. Mas lalo niya yung sinusunod yung nasa nung kanyang laman. Ang tao kasi may free will eh. Di ba? Kung ano yung gusto gawin niya sa sarili niya, wala tayong magagawa. Even, sabi nga ni Pablo, alam na niya ang tama at mali eh. Yun daw, mabuti na dapat niya gawin, hindi niya magawa. Ganun talaga ang tao eh. Kaya pag mayroon tao na minsan maiinis ka, ba't kailan ugali nito? Nasa laman eh. Unawain mo na lang. Yun ang magiging magbabago sa iyo. Nagiging maunawain ka Pag-pray na lang natin, mabago. Hindi naman lahat ng tao mapiplease mo. Mayroong tao gusto ka, mayroong tao ayaw sa iyo. Tama naman yun eh. Baka mayroon din siya nakita hindi maganda sa iyo. Ay di mag-unawaan na lang kayo. Nasa laman tayo sis, Brad. Ikaw ba, wala ka ba sa laman? Ang lawak nga ng pangunawa ng mga believer kung maliwanag sa iyo gospel. Pero kung hahatol ka ng hahatol, pangit ang ugali mo. Kala mo, ikaw lang hindi nagkakamali. Teka nga, kung ano ginagawa mo sa salihim, yung hindi ka nakikita ng iba. Oo, kahit pa mataas ang tungkulin. Dahil nasa laman, mauunawa. Ba't ganun? Bigla na lang ganito nangyari. Si ganito, kilalang tao. Akala ko hindi niya gagawin yan. Nagawa niya pala yun. Bakit? Nasa laman eh. Amen? Sa pamilya mo, sa kapwa mo, lalawak ang pangunawa mo eh. Kaya yung pagtitiis, yung iyong pagiging mapagpahinuhod, maaapektuhan ka nung iyong pagkaunawa
sa aral ni Kristo. Hindi ka magiging palahatol eh. Maaawa ka pa nga eh. Kung hindi sila magbabago at ganun pa rin ang ganun, naku, baka hindi nila makuha yung gusto ng Diyos na sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ko nga, para kayong hayop. Ang hayop, isinilang, nabuhay, kumain, natulog, nag-enjoy, nagiging masaya, di ba? Nagkakasakit, pero dadating araw, mamamatay, tapos na. Walang buhay na walang hanggan. Ganun ba lang? Sumahin mo, lalawak ang ano mo ang vision mo, nakikita mo lahat. Pag maliwanag sa'yo, ang gospel of Christ, nasa iyo pag-iisip ni Kristo. Ano yung pag-iisip ni Kristo? Anak, hindi lamang benefit sa physical ang ibinigay ko. Ang gusto ko, makasama kita magpakailanman. Yun ang parang makikita mong malawak na pag-iisip mo. Anak, huwag mong gugulin lang dito. Okay, mag-enjoy ka, pero baka naman napapabayaan mo na yung aking salita. Baka hindi mo na pinetreasure yung aking salita. Hindi kaya tasabik sa akin. Si pastor ginagamit lang. Yung kapatid ginagamit lang. Pero salita ko yan. Lumabas sa aking bibig. Mula sa aking isipan. Kaya yung mga tao na pinahalagahan, tumanggap, binigyan ng panahon at oras, sila yung nakaunawa ng pag-iisip ni Kristo. Ano sabi ng 1 Corinthians 2:16? Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon? Kilala mo pag-iisip ng Panginoon. Alam mo yung puso niya upang siya'y turuan niya. Natuturuan ka niya. Nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen? Gusto niya po ba yung ganyan? So doctrine, manner of life, kaya ang tinutukoy itong body na ito, yung buhay mo, yung flesh mo, itself will have life sa paningin ng Diyos. Nagkaroon siya ng purpose eh. Hindi na siya nabubuhay ng para dito lamang sa lupa. Nabubuhay siya, kumikilos siya, hindi para lamang sa pangangailangang physical. Higit sa lahat, na pagagamit ang physical body mo sa purpose ng Diyos. Kaya nagkaroon ng buhay. In God's sight. No? Kaya yun ang quickened in God's work. Binuhay para sa gawain ng Diyos. Your body magiging pakinabang na imamanapis niya yung mga spiritual things. Kahit na hindi ka natatakot kung mapahiya ka. Baka ako i-reject nito. Minsan meron tayong ganun nung nahihiya ka, pagtawanan ako. Hindi ka na nahihiya nun. Or baka layuan ka. Hindi, basta ang mas close ka sa Panginoon. Close ka ba sa Panginoon? Close tayo sa Panginoon eh. Siya yung best friend natin, tinuring tayong kaibigan, tapos parang naikinahihiya natin siya. Kailang, kwento mo lang, bahala sila. Kung layuan ka, na-amaze nga ako dun sa isang estudyante ng Bible School eh. Iniwan siya ng girlfriend niya dahil sa pananampalataya kay Kristo. Sabi ko, grabe to. Opo, iniwan ako ng girlfriend ko. Tanong, kaya mo bang iwanan ka ng girlfriend mo? Parang alang-alang kay Kristo. Sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengthened me. Totoo na siya, nagpapalakas sa atin eh. He uphold all things. Siya may hawak ng lahat ng bagay, pagkatapos kahihiya ko siya. Sabi niya, best friend niya ako. Tinuring niya tayong kaibigan. Tapos, kahihiya ko siya. Sa campus, sa factory, sa tahanan, sa labas ng tahanan. Kahihiya ba natin siya? Manggagawa ka, body of Christ ka, representative ka ni Christ. Ikaw ang bibig, ikaw ang paa, ikaw ang mata, ikaw ang kamay ni Kristo. Kaya quicken ang body mo. Amen. Amen. Mahal niyo ba ang Panginoon? Kung ako inyo iniibig, iingatan niyo ang aking salita, ang sabi ni Christ. Period. Asan na yung perimeter? Sa kanyang salita. Kung mas binabalyo mo kaysa salita ng tao, kaysa filosofiya ng tao, kaysa karunungan ng tao, kaysa sa fame, karangalan ng lupang ito. Yung nga tinalikuran ni Moises yung karangalan na bilang siya'y lahi ng mga paraon. Diba? Hindi, binaliwala niya yun. Meron ka talagang i-disregard. Hindi naman ibig sabihin, tatalikuran mo pamilya mo. Mahalin mo. Ako bilang akong ama, gagampanan ko pa rin yung tungkulin ko bilang ama. Diba? Pero
may time, hindi ako maintindihan ng aking anak, ng aking kaibigan, ng aking sinuman. Hindi ko gi-give up yun. Yung aking pakikipag-ugnayan, relasyon sa Panginoon. Amen. Kasi paano ko siya madadala kung sasabihin mo, if I can't beat him, join them. Ay, patay na, laglag na ang bataan noon. Di ba? Sumama ka na eh. Iniiwan mo yung pakikipaglaban at pakikipagbigay ng buhay ni Kristo sa iyo. Dapat binavalue natin si Christ. As time goes on, habang lumalago ka sa pagkaunawa sa pananampalataya, hindi ibig sabihin, sabagay, sabi ng salita ng Diyos, ako'y naparito, hindi para pagkakaisa eh. Magkabahabahagi. Bakit magkakabahabahagi? Kasi iba-iba isip ng tao eh. Hindi lahat nakikipagkaisa sa iniisip mo. Hindi lahat maniniwala agad. Diba? Pero yung relasyon mo, tuloy lang. Friendship, relasyon mo sa pamilya, tuloy din lang yun. Okay. So, in God's work, your body will be quickened. Yung body, magiging pakinabang na imamanapis niya yung mga spiritual things. Yun. So, ito yung sinasabi sa Hebrew 11:1. Ngayon, ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan, evidence ng mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Pag sinunod-sunod mo yan, ano nangyari sa pananampalataya ni Abraham? Ano yung nangyaring ebidensya? Anong nakita mong ebidensya sa kay Cain o kay Abel? Yung ebidensya ng pananampalataya ni Noah, meron ba silang, kumilos ba sila after na nagsalita ang Diyos sa kanila? Pinahalagahan ba nila ang salita ng Diyos? Yes. Even na pagtatawanan sila ng ibang tao. Even na nagalit si Cain kay Abel, basta gagawin niya kung ano yung instruction ng Diyos sa kanya sapagkat higit una muna ang relasyon sa Diyos. Amen? Okay. Diba? Yun ang ebidensya. Yung ginagawa natin. Yan yung relate din sa sinasabi ni James na faith without work is dead. Diyan na pupunta yun. Iba yung work ng law, iba yung work ng pananampalataya mo na sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Tingnan natin. Na aming inaalalang walang patid sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawa, your work sa pananampalataya, your work out of faith. Saan pananampalataya? Dito yun. Dito ka humuhugot ng iyong mga ginagawa sa iyong pananampalataya. Okay? Your work out of faith. Ang inyong gawa sa pagpapagal. Sipin mo, meron kang your labor in love. Pag yung nga sinasabing labor, yung, halos dugo at pawis din yan. Nagsasakripisyo ka, tsatsaga ka. Iba naman yung sa kautusan, ang daming bawal. Iba naman ito. Kasi yung isang magulang, ang inspirasyon niya, pag sa pamilya niya, kahit mahirap na hanap buhay, may time, may crisis, kahit anong trabaho gagawin ko. Di ba? Kahit mahirap, mabuhay lang yung aking pamilya. Ano yon? Labor out of love to his family. Ito naman, labor out of love dahil kay Kristo. Sa ginawa ni Kristo. Alam mo yung kasi yung puso ni Kristo. Kaya anong purpose ba't ka nabubuhay? Para lamang sa sarili mong pangarap? Para lamang ba sa sarili mong pamilya? Bukod na yon. Isang bagay yon, isang bagay yun sa Diyos. Labor out of love. Pagtitiis. Isipin mo, may pagtitiis din yan. Na kahit minsan nare-reject ka, kahit minsan pinag-iisipan ka na hindi maganda, okay, tuloy lang. Ganun talaga yung paligid ng tao. Kung ano-ano isipan, marami. Iba-iba. Minsan nga, down ka pa eh. Di ba? Minsan nga, pagkaharap ka, nakangiti. Pagtalikod mo, yun pala, sisiraan ka na. Di ba? So meaning, pagtitiisan mo pa rin yan. Hindi yung, ayoko na, hindi ka lang nabati, hindi na ako aatin dyan. Walang pag-ibig dyan. Yung pag-ibig ng tao hinanap mo, hindi pag-ibig ni Kristo. Hello? Diba? Dapat. Kaya ako naniniwala, sabi nga, hindi ka na dapat matisod, hindi ka na dapat mag-backslide. Panahon nyo ng Old Covenant, yung backsliding. Sa New Covenant, sabi ni Paul, nalimutan ko lang ang talata, the love of God compels. Ang nagtutulak sa iyo para magpatuloy, hindi yung tao. Hindi yung sasabihin ng tao. Hindi yung nakikita mo sa tao.
ang magtutulak sa iyo yung ganda ng pag-ibig ni Kristo dahil sa ginawa niya sa krus. Amen. Laborer ka nga. Kasi hindi ka naglilingkod sa tao. Sa Diyos ka naglilingkod. Pangalawa na lang yung tao. Para lang sila maligtas. Kaya nga sabi ni Pablo, naging flexible siya. Sa mga may taong karangalan, kumilos siyang may karangalan. Sa mga taong ganito, nakikisama siya. Wala siyang pinipili. Kahit na mayroong mga taong hirap kausap, sige lang, tuloy lang. Dahil taglay-taglay niya sa kanyang katawan ang kamatayan ni Kristo. So faith is the evidence. Diba? Your work out of faith, your labor of love, your patience of hope. Yun yung inspirasyon natin. Balikan natin yung 1 Corinthians 4:11. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan. O, isipin mo yan. Lagi silang parang nasa hayop na papatay. Dahil kay Jesus. Nung time nila talaga, di ba? Para silang papatayin anytime may death threat. Tayo nga, hindi, wala pa eh. Upang ang buhay naman ni Jesus, anong purpose? Mahayag sa aming lamang may kamatayan. Para daw yung buhay ni Jesus, yung aral ni Jesus, mahayag habang tayo ay nasa laman. Ito naman talaga may kamatayan. Pero in the sight of God, yun yung sinasabi na that the life also of Jesus might be made manifest in our body. So yun yung meaning nung that our mortal bodies shall be quickened. Yung binasa natin kanina. Because we have the Spirit dwelling in the inward mind. Meron daw tayo yung Espiritu na nananahan sa ating inward mind. Therefore, our mortal bodies will be alive. Ito raw itong ating physical na to ay buhay. Para saan? For the work of God. Para sa ministry at gawain ng Diyos. Lalo na para i-promote ang ginawa ni Kristo Jesus. Yun lang naman ang ating tungkulin eh. I-promote si Kristo kahit na minsan hindi naman talaga tayo ang bida. Kahit na minsan nakakaranas ka ng hindi maganda. Aral ka lang. Pag nakita mo talaga maliwanag yung aral, kahit na ano ma-experience mo sa paligid mo, go on. Hindi para lamang sa tao. Talagang ang tao may kahinaan sa laman. Walang perfect. Pero go on, tuloy-tuloy lang po tayo para sa maging tayo po ay mahayag lang ang ginawa ni Kristo sa ating katawan. Therefore, our mortal bodies will be alive for the work of God. So, anong sabi ng 12? Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapot ang buhay ay sa inyo. Diba? Para lamang manifest yung buhay na nasa atin na galing kay Kristo. In what manner worketh in the old man? Gumagawa dito sa ating physical, old man, in our thinking, sa ating isipan, as we move on, as we serve the Lord, as we became the vessels of the Lord's truth. Dahil taglay-taglay natin ang katotohanan ng ginawa ni Jesus sa ating isipan. Kaya itong body, sumusunod na siya. Hindi na yung body ang magdidikta sa iyo. Huwag ka na mag-aral. Nakakatamad yan. Marami ka pang gagawin. Paano yung hanap buhay mo? Hindi naman masama yun. Hindi naman kaya naman nating i-balance yun eh. Kaya lang nangyayari, nababaliwala yung para sa Panginoon, yung pag-aaral sa salita ng Diyos. Sabi diyan, it provides life o testimony sa mga taong nasa paligid natin. Kasi yung nasa isip natin, kaya yung sinasabi na yung ating mortal bodies shall be quickened. Ito yung ibig sabihin niyan. Ito rin yung sinasabi dun sa Romans chapter 12, verse 1. Ito ngayon, maiintindihan mo na yung... Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan. Ito na yan, physical, na isang haing buhay. Ayan. Tila buhay na ito sa paningin ng Diyos kasi hindi na ito kagaya ng isang ordinaryong taong wala kay Kristo na ang inaasikaso lamang para dito sa physical. Naubos ang panahon para sa physical. Pag-unlad, yumayaman naman, umuunlad naman. Huwag kang mainggit doon. Pwede naman tayong umunlad din. Kahit, ako naniniwala, kahit na taglay-taglay mo pa rin ang buhay espiritual, pag-aaral sa espiritual, kaya pa rin, hindi po kawalan yung magbigay ng panahon, mag-invest sa spirit, yung sinasabi na sowing in the spirit, yung sinasabi ng Galatians chapter 6, huwag kayong padaya
Ang Diyos ay hindi nagbibiro. Kung ano yung itananim, yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka sa laman, aani ka sa laman. Mag-grow yan. Magmamanifest yan, pero may kasiraan. Ibig sabihin, may hangganan. Pero yung nagtatanim sa Espiritu, aani sa Espiritu. Dahil yun po ay eternal. Ano yung ani mo? Yung mawin mo yung soul? Kagalakan mo yun. Yung mawin mo yung kahit na matigas ang ulo ng tao, pinagsiyagaan mo. Diba? Diba sabi ng Bible, buong tiyaga ninyong hikayatin, himukin, baka sakaling pagkalooban ng pagsisisi. Timothy yun eh. Baka sakaling sila pagkalooban ng pagsisisi ng kaalaman. Yun ang tunay na repentance, kaalaman sa Ebanghelyo ni Kristo. Okay? So, ano sabi ng Romans 12:1? Yun, alang-alang sa mga kahabang, inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Yun yung ating karampatang pagsamba na ito ipagamit. Nasusunod yung inward, yung isipan ni Kristo na natatanim sa ating isipan. Sabi dyan, ang subject po dyan ay yung body. In reasonable service. Yung body natin ay walang pakinabang sa Diyos, kaya considered to be dead. Pero ngayon, nung nagpapunction na, sabi ng verse 2, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. So yung body mo, hindi na umaayon kung ano ang takbo ng mundong ito na parang dito lang nakapokus. Kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Yun nga, dahil kung ano ang laman ng iyong isip, susunod yung body mo. Kung ano yung binabalyo ng iyong isip at pinaniniwalaan ng iyong isip, susunod yung body mo. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Babalik ka lang sa 2 Timothy 2:3-4. Ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Mga kapatid, ito yung journey natin. Ito yung business natin. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 7, "Taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa." Ito sisidlang lupa, ang kayamanan andito. Upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag sa ating sarili. Amen. Di ba? Napakaganda. Treasure in this vessel, in this earthen vessel. Ano yung treasure? The gospel in the mind gives light, nagbibigay ng liwanag. So yung body natin ngayon, kasi we have the indwelling Christ, nagiging kapakipakinabang sa Diyos, is now alive unto God. Buhay ngayon sa Diyos ito, sa paningin ng Diyos. Alive unto God. Yun yung present your body as a living sacrifice. Yan ang tunay na pagsamba, mga kapatid. Sabi dyan, yung karampatang pagsamba. Hindi lamang sa isip natin, na bago yung ating isip, nag-aral tayo, lumago sa pagkaunawa, iningatan, tinreasure ang kanyang salita, lalo na ang gospel, and then ipagagamit yung ating body. Kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka full-time, kahit sabi ko nga, kahit nasa abroad ka, yung ating mga kabataan, kahit saan ka naroroon, workers ka ni Christ, sumasamba ka sa Diyos. Ang isa lamang dapat ingatan, kahit po kayo minsan hindi nakaka-attend dahil may dahilan. Yung iba nasa abroad na, sabi ko yung journey ng pag-aaral, napakapalad po ng church na to. Talagang tayo po ay katawan ni Kristo. Dahil talagang tayo po ay pinaunawaan ng Panginoon ang kagandahan ng kanyang pag-ibig. Isang bagay lang ang dalangin ko, sana po maunawaan niyo ako. Mahimok natin yung ating mga kabataan na talagang mag-aral. Miski, alimbawa, malayo, online. Meron po akong pinagpe-pray na grupo ng mga young professional, mga kabataan, kahit na abala, may trabaho. Pero yung journey ng pag-aaral, andon. Pag-pray nyo po. Sana makipagkaisa po kayo doon. And even lahat po tayo, mga nanay, mga tatay, tuloy lang po tayo. Kahit abala po tayo sa pamilya, sa paghahanap buhay, sa pag-aasikaso, sa ating mga responsibilidad, kung meron tayong responsibilidad sa community, pero yung pag-aaral, sana po, sabi ko nga, active na active yung mga nanay sa mga pinupuntahan kong Bible study. Sana yung mga tatay. Mga tatay, andyan po ba kayo?
Mga lalaki ng Diyos, andyan po ba kayo? Paging aktibo po tayo sa pag-aaral. Kasi minsan, nasanay tayo, ay ako tatay ng tahanan eh. Di ba? Hayaan mo na si Mrs. Hindi po, dapat po, huwag tayong padadaig. Ano po? Sabi ng iba, ay kasi kaya yung mga babae ganyan, sila yung kasing unang bumagsak, hinimok lang tayo. Sabi, si Eva daw ay, siyang may kasalanan, kaya daw, yung mga babae nabawi lang. Hindi, pagdating ngayon, walang babae, walang lalaki. Lahat po tayo dapat aktibo sa pag-aaral. Pwede po ba yon?